Okay, okay. Pagkatapos nating solving yung paggamit ng slope at slope intercept form, since alam natin pwede siyang gamitin, anong sinisignify nun? Yung y-intercept signifies yung offset o yung systematic error ng sensor. Diba? Yun yung offset. If ever zero yung reading, yun yung ipapalit mo. Yung offset mo, yun yung y-intercept. Yung plus 85, di ba? Yung sinolve natin, y is equal to 3x plus 85. Yung 85 doon, yun ang ipapalit mo in case zero yung reading. Kasi, nandun yung tinatawag na temperature influence, na yung reading pwedeng maging zero. Yung temperature influence is yung nakaka-apektong init, yung sobrang init, yung sobrang heat na nakaka-apekto sa isang component. Yun daw yung temperature influence. Yung init, yun yung temperature influence. Kaya may offset ka. Yun namang slope is yung temperature coefficient. Kasi yun yung yun yung parang yun yung change, rate of change ng reading. Rate of change mo yung y2, y1, x2, x1, change in reading yan. So, pag kinumpute mo yan yung temperature coefficient. No? Sinasabi doon na pag mas mataas yung slope, higher yung thermal sensitivity. So, ibig sabihin, konting init lang, sensitive na, o kumbaga may bad effect na agad. Mainitan siya ng kahit konti. Pag mataas yung thermal sensitivity, mainitan lang na siya ng konti. It's either mag-react siya or masira siya. Higher slope meaning higher temperature coefficient, higher thermal sensitivity. Importante yan sa robotic component. Sensitive yan. Nakakasira ang init o ang heat, no? Yung thermal sensitivity, no? So at itong milligram per milligram per degree, ito yung mga unit no, milligram per degree. Ito yung pag-change ng mass in milligrams in response to change in temperature. So, nagbabago ba yung mass niya in response to change in temperature? Mass yan ibig sabihin timbang kung gaano kabigat. Kung mass is amount of substance yan, kumbaga sa physics, di ba? Ayun, pag milligram per centigrade ba yan? Milligram per degree, ayun, milligram per degree centigrade. Pag mg over degree centigrade, yan ang minimeasure yan, thermal gravimetric analysis. Yung thermal gravimetric analysis, ay abangan ko na lang, yung thermal gravimetric analysis, yun daw yung ang mass ba naapektuhan ng init o lamig? Diba? Pag naiinitan siya, nag-gain ba siya ng mass? At pag lumalamig siya, nababawasan ba yung mass niya? So, yun. At syempre, yung parts per million per degree centigrade. Yung parts per million naman, yung resistance, yung frequency. Yun ang ino-offer niyan. Pag nag-change yung temperature mo, yung frequency tsaka resistance mo ba, mag-change din. So, yun yung importanteng natututunan natin sa robotics ngayon. Maganda itong natututunan natin bago tayo pumunta sa iba. May mga concepts na hidden dun sa mga bago nating nadidiscover. Yeah. So, yun lang po.